So ayan, another vlog lang. Sponty trip lang kasi may kukunin akong card reader. Lagi na lang ako nawawala ng card reader kasi may kailangan akong i-update dun sa camera. So kailangan kasi i-transfer pa dun sa mismong SD card. So ngayon, ang topic natin ay pagchichikahan natin today ay itong Aerox. It's been a while since nakapag-vlog ako about sa Aerox natin. So ayan, recording naman tayo ngayon, pero I hope sana naririnig nyo ako. Hindi ko na kasi na-check yung mic Uy, tindahan na pala yun. So nga pala, upgrades. Siyempre, number 1, upgrades. So may mga bago tayong pinalitan dito. Major din. Una-una, siyempre, ang napalitan din natin dito is braking system So napalitan natin yung braking system na ito. Yung front lang yung back din, di naman ako nagpa-convert ng rear disc. So para sa akin kasi medyo delikado siya Parang lumuluwag kasi yun Overtake mo na dito. Tingin ko di naman nababagyo ngayon, though suspended tomorrow yung mga class na mga bata. Ang tropa natin saan punta to? Ang ginagawa mo dyan? Sige. Tropa natin si Milim. So back to topic. Tag dito, major upgrade sa pinalitan natin dito is braking system. As you know naman guys, napakahina ng braking system ng Aerox. At tiniis ko ng ilang buwan. Actually nakakatakot. Gamayan talaga. Gagamayin mo siya ng sobrang lala. Sobrang kailangan advance ka mag-brake. Lalo na kung takot ka magpreno ng harap. Though hindi naman ganun din kalakas yung stock na preno ng harap ng Aerox. Pero syempre yung iba, likod pa rin ang ginagamit tulad yan. Ako kasi maharap talaga ako. Pero depende pa rin So pinalit natin sa harap is sobrang talon tayo. Ang bahala ko lang talaga dapat dyan is RCB na 4-pot caliper. Then magdi-disc tayo, big disc tayo na 260mm lang dapat. Wala, kasama natin si LA bumili. Nabudol na tayo tulad ng setup niya. Which is front caliper na ginamit din natin is Brembo. So nag-Brembo na tayo na 4-pot. Then nag-disc tayo ng 267 big disc na Kamui. Kamui ba or Kamui? I don't know how to pronounce that, pero correct na lang ako. So medyo makate yung in-upgrade natin dyan sa braking system. Actually baka palitan ko pa ulit yan pag nagkapera pa ulit ako extra. So ito siya. Then after nun, sinabayan na rin natin ng ito lang, hindi ako nagpalit ng lever dito kasi nasasayangan ako sa handbrake Uy! Puta, parang testingan yan Yun Grabe naman yun, Gar. Bilis nun Pinalitan natin ng RCB. Ito yung S1 na FL, yung bago. Then ito, nanghihinaya kasi ako sa handbrake. Ayan, ito lang naman. Brake hose na ginamit natin is Switz. Para to meron na naman siya dun sa Brembo natin. So yung Brembo kasi natin is naka na siya, powder coat. Actually yung gitna lang naman, yung kulay lang na red kasi yun ginawang blue no dating may-ari. Nakuha ko siya second hand. Ang tinakbo lang daw, sabi ni Boss Robert, si RR Performance yun. Ang kilala na nagbebenta talaga ng mga urig parts, lalo niya na Ohlins, Brembo, Nitron, madami pa iba. Then yun, pwede yung disc sa kanya ko kinuha. Actually yung disc lang talaga yung punteriya ko sa kanya, yung Kamui na 267. Ang dapat ilalagay ko doon sa Kamui yung RCB na 4-pot
yung silver. Kasi si Ellie meron siyang dalawang extra nun, binibenta niya na rin. Kaya wala, budol eh. Then nung chinek ko naman yung disc, makapal yung pad nung caliper, makapal pa talaga. Kasi super kapal pa, bagong bago. Ito pala 14mm pala tong natin, lever natin. Yung master natin is 14mm na RCB. Pag nagka-budget tayo, mag-RCS din tayo. Pag nagka-budget, kaso super laki na kasi hawakan dun eh. Alam ko dadaan tayo ng EDSA pero wala, naka-shorts ako. Okay lang. Time check naman natin is 1:57, alas 2. Wala naman na siguro nanguhuli dyan. Di ako dumaan dun sa kabilang Valenzuela kasi baka mamaya sandamakmak yung putik. Dito kasi sure ka sa main road na tuyo eh. So yun lang naman. Then yung tambucho natin, nag-upgrade tayo to TSMP S3, yung clamp type na. So papakita ko yan dito sa vlog natin mamaya, yung tindig ng motor ko. Medyo hirap lang kasi tanggal na ako ng ay shit ka. Tanggal ako ng center stand. Wala, sunod lang sa uso. Shocks natin still the same, RCB na BT series pa rin. Front shocks naman natin is tuned by Mecha Industries. Yan, shoutout sa'yo Boss Boy. Napakaganda nung ng front shocks ko, para ako naka JBT. Ow! Grabe lalim nun gigilid muna ako dito. Actually, check ko yung maps eh. Gilid muna ako dito sa mega station. So yan, yung naririnig yung tambucho ko ngayon is yung TSMP na S3, yung clamp type. Actually, pinag-iisipan ko yan before yung yung MTRT, yung katulad na nakakabit dun sa tropa ko. Before pa, yun na talaga yung iniisip kong ikabit dito. Si Pogi eh. Pero syempre, mas the best pa rin pag yung malalaki na kasi tubo niyan eh. Tulad na itong sa TSMP ko, buti hindi siya sumungaw. Hindi nawalan ng takbo. As in, okay pa rin lahat. Parang para sa akin mas nakahinga pa motor ko ngayon kaysa dun sa DC8 ko before. Kasi linag ko to before, naka DC8 ako na reinforced. Tapos yun yung silent eh. Actually okay naman yung takbo ko dun, pero ngayon parang mas nakahinga siya. Yung sukat ng tubo na ito is 35mm. Then yung tubo niya sa dulo is almost 45mm. Alam ko 44 eh. Nung kinaliper ko siya, nasa ganong range lang siya, 44. So yun lang naman yung mga upgrades natin sa makina. Wala tayong upgrades dyan. Tayo na, hindi pa ako nababaliw. Aray, ano yun? Sakit. Yan, tutok pa sa truck. Dito ka tayo. So yun, wala pa tayong iba pang upgrades na ginawa sa motor natin. Still the same. Yun lang pinalitan natin, which is yung braking system. Then yung basta hindi naman braking system, saka tawag dito, ay nakalimutan ko, yung likod pala natin nagpalit tayo kasi yung stock na tawag dito brake shoe, pakit talaga ng performance. As in, ilan pala yung tinakbo ng motor ko? 6,000. So nagpalit ako nun, sakto 6,000 sa pagkaalala ko ng brake shoe. And tawag dito, doon pa lang 6,000 pa lang yung takbo niya, glazed na siya, lubog na. So wala nang kapit man, dulong-dulo na, parang walang brake shoe, parang pudpud na pudpud. Nung tinanggal ko, ang kapal pa. Wala ayoko na, pangit naman nalihain mo pa yun, baka mamaya masira lang. Ang ginawa ko, nagpalit ako ng Phyto na brake shoe, pang Aerox B2. Then after no, nagpa-bend tayo ng handlebar. Yan, para racing look. Yan, makikita nyo, diretso pa rin yan. Napakagaling nung nag-bend sa akin. Kudos to sa tropa natin na si Brandon. Na-recommend niya tayo sa magaling. So yun lang naman, mamaya papakita ko sa inyo yung mga upgrades pagkatapos natin. Pupunta tayong gas station. Di muna ako magpapagas. Pipili tayo ng maliwanag na gas station para makita nyo. So yun lang, balik tayo mamaya. Magsa-sound trip muna ako. Tangina,
Grabe, crazy shit talaga dito sa Valenzuela, guys. Wait, pwede pala ako dumiretso. Gagi. Stoplight pa ako. Crazy shit talaga dito sa Valenzuela. Napakalala talaga ng lubak, lalo na sa area na to. Doon lang sa may unahan, napatalon ako eh. Takbong po, takbong chubby pa yun. Fuck, ang dumi. Putik naman, sir. Ano tayo kukuha ng magandang picture niyan? Ang dumi. Saka wala akong tapalodo. Dito pala wala ng putik. Actually dun lang. Bakit kaya? Putol. And after ilang months na simula nakuha natin tong Aerox, atong ginawa kundi bigyan ako ng saya eh. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa motor ko na to. Ay, basag yung mga drainage nila dito, sir. Nag-upgrade ata sila ng daanan. Fuck. Malas naman, oh. Baka mamaya puro talsik na yung likod ko. Ay, sorry po. Sorry, hindi kita narinig. Busy ako. Buti na lang magaling umiwan si kuya. Lapit na tayo. Dito tuyo na eh. Doon mababa. Dito mataas. So yan, pauwi na tayo ngayon. Magsushoot lang tayo saglit. Dito na ba? Liko na tayo dito. Ayoko na bumalik doon kanina. Baha eh. Dito mataas. Shoot lang natin yung motor natin sa gas station. Then uwi na tayo. So yun guys, lowbat na rin yung GoPro natin at nakapag-shoot na tayo sa gas station. Then yan, sasali natin sa vlog yan. Kaso puro portrait eh, didikit-dikit ko na lang. So baka around this area kumuha pa ako ulit ng photo. Sulitin natin ang gabi. So yun lang. Kung umabot ka dito, thank you. Maraming salamat sa'yo. Sana di ka manawa kakanood sa akin. Yun lang yun. Thank you.